All black na ba? Very good din. Pinturahan na din. Oh, nagets nyo na ha, mga ka-farmer ha. Mas maganda yon pero mas mahirap ang trabaho. So ang mangyayari, ganito. Ganyan. Ay, ayan oh. Magandang buhay mga farmer. Nakababa ko na ng sasakyan. Takbo na naman dito. Bumili ako ng palo China, 10 bundle. Sana ay kasya na. Tinansya ko na lang, di na namin nasukat. So tingnan natin yung update ulit. Mukhang uulan. Sana umulan ano mamaya, parang hindi na ako magdilig. Pahirapan yung ating mga buto ng ano dyan, onion leeks. Hindi ko alam kung tutubo. Parang ano mustasa ko nga wala, negative. Ayan, ayan. Gumanda yung bagong talbos kinakain pa rin yan. Tayo yan natin. Binijunjun kaya daw tapusin ako tansya kong sa observation ko sa kanila, nitingnan ko. Pero sa bagay si Junjun ang nagtatrabaho, magtutuloy-tuloy at kaya daw, sabi niya. Kaya yan, sabi niya ngayong Biyernes. Kinontak ko na rin si Kuya Mitz. Sabi ko kay Kuya Mitz, Kuya Mitz, may papabubong ako binidyo ko yung, sabi ko ito yung sa view deck natin. Alam mo naman, best friend ko yun so walang problema, sabi niya. Yan. Ay, Kuya Mitz, pakabait na tao na yan. Alam niyo, pag na-meet niyo si Kuya Mitz, siya yung napakagaan kausap, na parang alam mo yun, parang hindi gagawa ng kasalanan. Ganon yung kanyang yung impression mo sa kanya. So ayan, okay na yung ating tawag dito, yung ating baboy. Sana naman ay order po na Cubs chest yan, tin canlas. Kaninang alas 3 ang pick up. Anong oras na ba? 4 o'clock. Yan po yung ating bubong ayan. Medyo matagal medyo mahirapan tayo dito di talaga kakayanin. Okay na? All black na ba? Very good din. Pinturahan na din. Ito, ayun na. Ito wala bang pula? Wala pang pula. Munti lang siguro kalahati lang po. Dapat dito yung matingkad na pula, hindi ganitong pula. Tingkad na pula. Yan, ganyan. Sa sombrero mo. Tapos na rin yung ating ayan, palo China tayo. Ilan ba yung ilan yung Nel? Ilan yung tira? Konti lang. 10 bundle lang binili ko Kasya na yan dito kasi 1, 2, 3, 4, 4 lang naman pala. So sobra pa yun. Ano kaya natin na tatapusin to ng di kaya.
pie. Okay na, tapos na. Ay, salamat. Tapos na rin ang palitada rito. Ito dadaan yung baboy. Si Beck sana kung pumasok nag-ano na siya, nagpi-planer na siya, no? Na. Oh, grinder ba? Oh, basta 'yun. Oh, yung ano, naglilihan na siya ng kahoy. Para sabi ko si Nenel sana makakapag ano na din ng kapag putol na ng mga bakal. May baboy pa kaya si ka-Farmer Anthony? Ubos ng baboy niya. Last na yung kay Tita Leone. Tinira ko talaga yung request niya. Pinturahan pa ito. Ano kaya pintura nito? Pag initim natin, purong itim. Okay lang ba kung puro itim na ilagay natin? Ito kuya? Hindi, itong bakal. Matibay John, okay naman? Di kaya ng bagyo? Na? Ha? Kahit bumalik si Uwan, hindi na. Wag naman, hindi, joke lang po yun, ha. Ibig sabihin kahit may malakas pong bagyo ang what I mean, di ba? Ako may malakas na bagyo. Kasi syempre iniisip ko din yan Yung ginagawa natin dito, hindi po pwedeng baka may mahinang bagyo lang ang dumating, wala na, di ba? So importante po yung may tibay na rin po yung gagawin natin para hindi na tayo ulit-ulit, dahil every year may dumadaan talaga at may dumadaan pong malakas na bagyo. Yun ang masaklap at ang katotohanan na kailangan pong tanggapin ng bawat Pilipino. Ang malakas pong bagyo ay yearly. Swertihan na lang kung saan matatapat. Ganun po ang kaya ewan ko, matindi. Parating papunta na yata tayo sa matinding kapighatian. Parang yearly, imaginein mo kung yearly may tinatamaan. Tapos kada tatamaan yung mga nyog na di ba? So sa nyog pa lang pahirapan na. Hindi pa nga nakaka-recover yung sa Dipakulaw. Nabisita na naman ng matinding bagyo. Di lalo wala pa, hindi pa nakaka-recover yung mga nyog doon. Wipe out yung nyog doon nung una natin punta, nakita mo yun, binili natin na suka. Lahat yun, patay yun. Oh, wala na yun, sabi nung may-ari. Wala na, lahat yan, wala na po yan. Puputulin na lang nila, Coco Lumber na yun. Oh, yung binibila natin ng suka. Oh, ngayon, dinaanan na naman ng bagyo yung lugar na yon. Yung sa kasapsapan po, yung Eco Park, nung pinuntahan natin na Eco Park, yung unang-una, yung maulan. Wipe out lahat ng kubo, pati yung riprap nila doon na simento, pati lahat ng sira lahat. Yung kasapsapan, ganun din. Kaya wala po atang wala kaming pupuntahang beach yan. Ewan ko lang kung maaayos pa po nila ng mabilis kasi talaga pong nadali na naman yung Aurora. Nakita ko sa vlog yung yung Eco Park. Hindi mo na makilala talaga.
tanggal lahat ng mga kubo nila doon. Tapos yung mga comment pa kasi medyo mahal po doon mga ka-farm. Kahit kami hindi na po kami umulit kasi talagang kalahati ang diferensya doon sa Carranza. Yung Carranza 2,000 to 2,500 lang yung kubo nila, maganda pa. Doon sa kanila 5,000 na times 2. Tapos may entrance pa. Kaya double kill. Sabi nga ni Bebe, bawi naman na nila yon sa laki ng singil nila. Bagay, sabi ko 5,000 per night. So ito, inaano ko, kaya tinatanong ko kay Junjun kung kaya. Sa bagay, alam niyo po yung dumaan yung Yolanda, ang mga nakasurvive lang na bubong is 4 aguas. Tibay talaga yung 4 aguas. Hindi mahirap tong kabi ng hangin. Dudog tong sinelnel tuloy ngayon. Ayan na. Hindi dinudog tong. So ganyan po ang magiging isura niyan. Ayan. Oh. Medyo mahal din ang bubong nito sigurado. Hindi biro ang bubong nito. Yung sinasabi ni John na ang bakal pagka pwedeng dugtungan. Boy welding lang. So ganyan po ang magiging bubong niyan. Oh. Mahaba dito. Hindi aabot to. Hindi kaya niya hanggang Sabado. Hindi kaya. Tingin ko pa lang. Oo, kahoy wala na. Na? Oo. Pero kasi ang nangyayari, lang ng load dito lang sa poste. Walang kumukontra. Pagka nalagay yung uwan, ito magkakatukod yan. Oo. Hindi natin yung gawin na po ito kaya expansion po. Hindi, magpasilsil na mo. Let ala tambakot din eh. Gawad. Hindi mo ni pare mo po. Tingnan ko kasi pag may upuan na lahat ng load, siyempre uupo yung tao, 'di ba? Bagay medyo mababa naman, pero dito eh. Ito yung upuan eh, oh. Ito yung pinaka salumpwet niya. Oh, medyo mataas 'yan. Tapos medyo nakalabas ng kaunti. Kakaalaman yan pagka pero may solusyon naman. Pwede naman tayo maglagay ng kontra dito, tapos dito maglalagay pa ng, kaya lang inaalala ko kung dito kakapit sa baba, syempre yung tao pag sumandal, di ba, tutungkab lang eh. Oo. Okay na lang. Pencil. Hindi nga, inaano ko nga kasi pag umupo sila, hindi ang bigat pag lalo pag sumandal, gaganon eh, maangat. Kailangan Junjun ang gagawa ng paraan. Kaya pwede din naman lagyan na nila ng tukod din sa kontra na lang dito sa likod. Pwede din. Pero matibay na rin naman to. Hindi na po basta-basta ito. Hindi na basta-basta yan. Hindi ko yung welting na eh. Nala mo. Nga lang yun, nagdugtong tayo. Back job ng konti. Kasi nung kaninang umaga, nung pumasyal ako, teka, mali ka ako. Yung araw, lahat na andito sa dito eh. Ayun oh, naandoon yung
sunset eh. Dito ang sunset. Ayan po, dahil dito ang araw. Pag ganun yan. So 3 o'clock okay na yun. Given na. Ibigay na natin yung 2 o'clock. Pero yung inaano ko is 11 to 1. 11 to 1 po ang medyo critical. Andun po yung peak ng mga bisita. Kaya dapat 11 to 1 yung upuan hindi naaabot ng araw. Dami nang nagpapa-reserve ng December. Nako, patay tayo nito sa Kubo. Sabi ko na eh. Si Ate Esther Likwanan, ayan, shoutout po sa inyo. Nag-ano na din, nagpapa-reserve na din. Pupunta rin daw sila hanggang January yan, kasi January po marami ding umuwi. Kami naman ay masaya dahil yung mga pumunta na po dito pag umuwi parang nagiging part na yung ano, second year namin eh, may mga bumalik po na nakauwi na uli. So sana si ka-farmer ano, si Manly, ayan, sana makapasyal din. Sabi niya pupunta daw sila, pero syempre depende pa rin po sa schedule. Alam ko uwi sila ng Bicol eh. Parang kailan lang din. Ayan o. Si Jomar nagpipintura doon. Ayan, itong railing okay na. Tapos na ni Jomar hanggang doon. Ayun. Yung ano doon pwede pang tambakan din ano. Hindi hollow lang ano. Hindi ko alam kung hanggang ganyan na lang yan. Yung doon. Tapos ito, lalagyan natin ng kawa-kawayan siguro para matakpan naman ng konti yun doon sa likod. Tapos dito ko balak magtanim ng dito sa corner na yan. Kaya lang tinapunan nila ng mga tinibag na semento. Sabi ko nga pangit kasi yung halaman kawawa na mapupunta dyan. Pero bago ko itanim, huhukay kami. Maghuhukay po ako ng siguro mga 1.5 meter na hole. 1 foot siguro ang lalim or more than. Tapos yung soil mix ang ilalagay ko. Tapos lagay ko yung, kaya medyo matrabaho, hindi ko pa masimulan. Medyo matrabaho yung aking planong gagawin na may vermicast din yun. Nahalo ng yung pagtataniman, hindi lang po basta hukay ka ng konti, hindi. Malaking hole po ang anuhin namin. Ipapadig ko, malaking hole. Usok ko dito, baka doon na lang yung isa pa. Tapos dito pwede pa tayong mag-isa. So, 3. Okay na din yung palitada oh. Ano kaya ang game plan natin bukas? Kung si Junjun umpisahan niya na yung upuan, si Nel. Kaya mo na bang mag-trusses bukas, Nel? Yung kakabit mo lang naman yung mga round bar eh. Para ikaw na Jun, tirahin mo na yung upuan, masukat mo na no. Kaya na ba ni Nel yun? Kasi ikaw din ang gagawa ng plano rito eh. Para yung upuan mai-ano na natin. Ganda sana may mag-ano na din ang
kahoy. Anong ginaga? Bakit? Pero si Nene, Oh, di ba nandito si Nene? oh. Yung ganyan ni Nene, saan niya? Kay Nene ba yan? Ha? Kay Nene yan? Hindi sa atin yan. Kanino ba yan? Kuya Blaito? Ah, kay Kuya Bray, no. Binigay niya sa'yo, no. Yung ano ni? Ninakaw lang. Kay. Ano nga ni Nene yan? Oh, pinokpok. Pinukpok niya kay Ate Samang. Huh? Likod. Dito ah. Ay, pinipintura yan. Huwag niyo aanuhin. Pintura nga yan. Doon na kayo, doon na kayo. Abot ko ikaw. Ispadahin mo si tito ko. Ay, Rawan. Baka matamaan mo si tito ko kung magpapa-hospital pa tayo. Galas mo para minggo. Oo. Babayaran ko pa yung paruminggo niyan. Tapos pag tinanong mo, masakit pa talaga kuya, hindi pa ako makakapasok. Walang pa yung ano. Siyempre, danyos. Papang dyan. Ay, tayo. So yun ang plano. Sana bukas si Nenel yun na yung gagawin niya. Papasok si Dexter bukas, kahoy naman siya. Tirahin niya na yung kahoy. Baka pagka ganun ang nangyari, maiyaano natin. And then Webes, kung tapos na yun dito, pipinturahan na rin natin ng si Jomar, isisingit na rin ang pagpintura nito bukas. Mapapasingit na natin ang Webes hanggang Biyernes. O Webes na maganda para malaki-laki din po itong bubong na ito. So Webes, kung meron si Kuya Mitz na patira na natin. So yun ang plano para maihabol natin. Tapos yun, yung paso, hindi ko po alam kung saan natin ipopesto kasi maglalagay din tayo ng mga paso din eh. Pwede tayo isa dito siguro sa may puso. Hindi ko alam kung si Bebe, basta anim na pong malalaking paso ang i-display natin dito. Pwedeng ilagay para may green naman na nakikita. Design na din po, parang palamuti na din dito. Ang ganda ng kahoy pag bagong ano magtatagal kaya yan kung aalagaan lang natin sa barnis-barnis ano? Opo, kaya kung Ang kalaban mo kasi dyan ulan araw eh. Ganda eh. Ulan araw ang kalaban natin dito. Marami pa akong ideas kaya lang every idea is a peso sign. Every idea may kasamat na ba, may kasamang ano po yan, budget, kaya medyo ano lang, unti-unti lang tayo. Yun nga yung project kitchen namin, hindi na muna namin na ayos kasi sabi ko kaya naman tiisin pa hanggang December. So next year yan po ang target naman natin, na yun naman ang pagsisikapan natin pag umpisa ng taon, dahil para meron na naman tayong goal. So kung ano man ang kitain dito sa ating ano, 'di ba? Unti-unti may pang pagawa tayo.
Ang laki din ng lupang nakakuha namin kasi ang tinuro sa amin dito lang yun lang, yung doon lang itong paganon. Awa. Nakarelax ka talaga. Medyo ano yun, tsaka medyo ano ng konti, nakagano ng konti. Para pag umupo. Paano ang sandalan yan? Hanggang saan ang sandalan? Yun lang, haharang dito yung Oo, yun na nga. Paano kaya yan? Nakapagano. Itanong mo kay Junjun kung paano ang diskarte sa sandalan. Maganda sana yung sandalan nakalabas. Pero pwede ilalabas mo ng konti yung upuan. Pwede din naman yun, bebe. Mas maganda nga yun para at least nakaano ka, nakatukod pa yung ano mo. Yung paano Yung sandalan nakalabas sa poste. nakalabas sa poste. Pwede naman. Nakalabas na sa poste. Tapos mga dito lang naman yun dahil naka-slant ng konti. So dito, mga dito. Ay, hindi. Akala ko nakalabas din yung sandalan. Alin, nakaganon? Paano nakalabas? Hindi, tatamaan nga ito Hindi, kung nakapasok yung konti dito. Di, kung dito na yun. Di, ito mo, pangit. Bawat- Bawat ka ng space dito. Ayun na nga ang sinasabi ko, mas maganda. Kung ganyan, nakalabas na, kaganyan. Mas maganda na din kasi para maitukod ng maigi yung paa. Kasi inaalala ko din yan Napapayam, tingin mo, yung upuan niya. Ganyan na Ayan, ganyan na ganyan. Ito yung side view niya. Ganyan. Bawal Tapos nakatukod pa dito. Kasi ilalabas mo, nakaharang naman yung tingnan mo. Pangit. Para sa akin kasi konti din lang naman ang kakainan At least maibobolt niya yung Ang sistema doon sa upuan ng pwede pa rin naman yan. Mas madali ang Kaya nga, pero ibig sabihin nyo sa sandalan para mas maganda. Ano sa tingin mo, Sal, sa'yo? Yan pa rin natin plano niyan Yun? Paano? Tubular pa rin dito, nakapos sa mga press dito. Yun doon, halos dos yung sa mga kubo Ganon. Ang problema mo, pag gumitna ka pag umupo ka dito sa gitna, nasa loob. nasa loob to. 'Di ba? Compare doon sa nakalabas lahat, nasa likod na ng upuan nito. Ay, sandalan niya kuya na Nakadikit na diyan. Oo. 'Di ba? Konti lang naman ang inaano ko lang. At least yung makadikit na dito. Okay lang naman kumain ng konting space siguro Para sa akin Final ni Bebe. Siya naman ang may call niyan. Kaya sa ganyan. Bebe, ano maganda? Sabihin mo na kay Junjun. Final na daw ganito kasi mas mabilis daw ang trabaho. Papakapitin pala dito sa poste. Yun nga lang, ang disadvantage. Pagdating mo sa gitna, may poste kang tabi. Unlike doon sa ganito. Ang problema pala dito, walang paglalagyan ng walang pagkakapitan. Ayun lang. Nagets nyo na mga ka-farmer Mas maganda yon pero mas mahirap ang trabaho. So ang mangyayari ganito. Ganyan. Dating doon sa gitna may poste. Siguro ganun lang. Makagitna daw kasi dito yung kapit. Hindi naman tayo welder. Ang inaano ko lang naman sana kung mas maganda. Pero yun nga, apektuhan yung trabaho. Ganun na lang. Maganda pa rin. At least maganda na pag-uusapan ng ganyan. Yung sabi ko, pagdating ng gawa na, mahirap na yung dapat pala ganito, dapat ganyan, dapat na pagkakasunduan talaga. So ayun, yung kagaya nandito, ayan na pinabago namin.
Pero may time naman na pag summer medyo ano yung araw eh, medyo umuusog ng konti. Pero okay pa din naman. Hindi naman ganoon ka, hindi naman po dito ang sunset. Dito siguro kasi ngayon doon eh. Uusog lang ng konti dito. Ayan na, tinapos lang ni Nenel. So yun ang plano bukas. Siya na ang maglalagay ng round bar dito sa ano. Mukhang tinupi lang. Galing tinupi lang nila. Ayun. Binend na lang pala. Galing binend nyo na lang Jun. Na ayos pala binend na lang. Nakabend na lang yung round bar 9mm para mas magaan daw. Pero galing na pala sina Kuya Miss dito, okay naman sa kanila. Tapos nakita na yung tibong nung ano, okay, pasado daw. So, wala tayong maging problema. Basta tandaan ninyo, pawid po ang ilalagay ninyo. Dapat laging ganon. Naalala ko yung ginawa daw ni na Reg nung pinapunta si Kuya Mitz, tinanggihan ni Kuya Mitz, sabi niya mali yung ano, mali daw yung pagkabubong, yung design ng bubong mali, masyadong hindi nakatibong, sabi niya masisira lang kaagad, tutulo. Galing ni Kuya Mitz yung pala pagkapawid dapat talagang pala yung ningnangan, grabe ang pagkatibong nun. So, ayan na. Okay na. Wala ng ulan. Magdidilig pa ako ng mga orchids ko. Ay. Paligpitan na guys. Dilim na, may lamok na. Uwi na tayo. Ay magpapakain pa ng kalapate. Sabi ni Bebe maglagay din ng ano, ilaw dito. Maganda nga naman sana. Ayan na, okay na. So yan, marami pong salamat. At ready na ang lahat. Sana makaabot po. Sana. We'll try our best. Ano yan? What is that? May daga ba dito? Daga. Ano yun? Aro. Naku. What's that, man? Paniki. Ano ba yan? Binahaya na ata tayo Yan yung umiiyak-iyak na yun Ano yun? Ay, dagaers. Dagaers. Talagang hindi po maiwasan yan mga ka-farmer dahil tayo nasa bukid. Kong! May daga doon Paano kaya ang ano? Lazen yan, lazen. Ay, so yan, marami pong salamat. At magandang buhay. Hoping for another successful weekend na naman tayo next week. Siyempre, pero may mga reservation may mga magda-dine in na po ng may na tayo magda-dine in ng buong lechon dito. So, ayan, ready naman na si Honey at si Maisel. Always ready. Pangarap ko magkaroon pa tayo ng mga 4 pa nito. Ang ganda na siguro. Diba?